Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Mathematics, Quarter 3, Week 2. Pagpapakita ng paghahati-hati ng mga bilang hanggang 100 sa 2, 3, 4, 5 at 10. Sa araling ito ay matututuhan mo ang pagpapakita ng paghahati-hati ng mga bilang hanggang 100 sa pamamagitan ng 2, 3, 4, 5 at 10. Sa nakalipas na aralin ay napag-aralan natin ang pagpapakita at paglalarawan ng paghahati-hati ng mga bagay sa pamamagitan ng equal sharing, repeated subtraction, equal jumps at sa pamamagitan ng formation na may parehong bilang ng pangkat ng mga bagay. Napag-aralan din natin ang paghahati-hati ng mga bilang ayon sa ibinigay na bahagi. So, tingnan natin ang number line. So, gamit ang number line, tingnan natin kung paano ipinakita ang paghahati ng 100 metrong tali sa 10 na magkakaparehong haba. So, meron tayo ditong isang mahabang linya at ito ay hinati sa tig sa 10. So, meron tayong 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So, hahatiin natin ito sa tig sa 10. Tingnan natin kung ilang talon pabalik ang ating magagawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. So, ang ating division equation ay 100 divided by 10 is equal to 10. Tingnan naman natin kung paano hinati ang pangkat ng mangga dito sa larawan. So, meron tayo ditong 32 mangga. Hahatiin natin ito sa 4 na pangkat. Una, ikalawa, ikatlo, at ika-4. Ngayon naman ay bilangin natin ang laman ng bawat pangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganun din ang laman ng iba pang mga pangkat. So, ang 32 mangga ay hinati sa 4 na pangkat. Ang bawat pangkat ay may 8 mangga. So, ang ating division equation ay 32 divided by 4 is equal to 8. At para sa ating isa pang halimbawa, ang 50 pirasong lapis ay hinati sa 10 pangkat. Ilang lapis mayroon sa bawat pangkat. So, ang ating magiging division equation ay 50 divided by 10. So, ang sagot ay 5. So, 50 divided by 10 is equal to 5. Ang 50 ay ang ating dividend. Ito ay ang bilang o numero na hahatiin at ito din ang merong pinakamalaking value. Ito naman ang division symbol at ang divisor. Ito ay ang bilang na maghahati sa dividend. At ang sagot sa paghahati ay tinatawag na quotient. Sa paghahati-hati ng mga bilang o division, maaaring gamitin ang pamamaraan ng paglalarawan at pagsusulat ng paghahati bilang equal sharing, repeated subtraction, equal jumps sa number line, at ang formation ng bilang ng pangkat. Ngayong alam mo na ang paghahati-hati o division, gawin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Pag-aralang mabuti ang bawat division equation. Hanapin sa kahon ang tamang sagot. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel.
So, meron tayo ditong 15 o 15 division equation. At mahahanap natin ang sagot dito sa loob ng kahon. So, gawin natin ang unang bilang. 16 divided by 4. Ang tamang sagot ay letter C, 4. Number 2, 24 divided by 6. Ang tamang sagot ay letter C, number 4. 30 divided by 10. Ang tamang sagot ay tama. Letter B, 3. 15 divided by 5 is equal to letter B, 3. 12 divided by 3 is equal to 4. Tama, letter C. 10 divided by 2, ang tamang sagot ay 5. Letter D. 30 divided by 10 is equal to 3. Letter B. 20 divided by 4 is equal to 5. Letter D. 9 divided by 3 is equal to B. Number 3. 20 divided by 2, ang tamang sagot ay letter E, 10. 8 divided by 2, ang tamang sagot ay letter C, 4. 25 divided by 5, ang tamang sagot ay 5. Letter D. 40 divided by 4, ang tamang sagot ay 10. Letter E. 15 divided by 5, ang tamang sagot ay 3. Letter B. At 6 divided by 2 is equal to 3. Letter B. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Kopyahin ang bawat division equation sa iyong sagutang papel. Tukuyin ang sagot at isulat ito sa bawat patlang. So, meron tayo ditong 15 na division equation. So, sa number 1, 48 divided by 4 is equal to 12. Number 2, 50 divided by 10, ang tamang sagot ay 5. 33 divided by 3, ang tamang sagot ay 11. 20 divided by 5, ang tamang sagot ay 4. 14 divided by 2, ang tamang sagot ay 7. 100 divided by 10, ang tamang sagot ay 10. 24 divided by 4, ang tamang sagot 6. 4 divided by 4, 1. 35 divided by 5, ang tamang sagot ay 7. 90 divided by 10, ang tamang sagot ay 9. 22 divided by 2 is equal to 11. 60 divided by 10 is equal to 6. 24 divided by 3, ang tamang sagot ay 8. 10 divided by 10,
Ang tamang sagot ay 1. At sa panghuling bilang, 16 divided by 2, ang tamang sagot ay 8. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Unawaing mabuti ang sitwasyon. Isulat ang tamang sagot sa bawat sitwasyon sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, hatiin sa 10 ang 70. Ano ang sagot? So, ang division equation natin dito ay 70 divided by 10. Ang tamang sagot ay 7. Ang 27 na atis ay hinati sa 3 pamilya. Ilan ang bilang ng atis sa bawat isang pamilya? So, ang ating division equation ay 27 divided by 3. Ang tamang sagot ay 9. Ikatlong bilang, ano ang sagot kapag ang 36 ay hinati sa 4? So, ang division equation natin, 36 divided by 4. At ang tamang sagot ay 9. Kapag ang 45 ay hinati sa 5, ano ang sagot? So, ang division equation ay 45 divided by 5. At ang tamang sagot ay 9. Panglima, ano ang sagot kapag ang 21 ay hinati sa 3? So, ang division equation natin, 21 divided by 3. At ang sagot ay 7. At para sa ating assimilation, piliin ang tamang salitang kukumpleto sa pangungusap. Isulat ang letra ng sagot sa iyong sagutang papel. So, makikita natin dito sa loob ng kahon ang mga pagpipiliang sagot. Sa blank o division, ano nga ang tawag natin sa division sa Tagalog? Ito ay letter C, paghahati-hati. May 3 bilang na dapat tandaan. Ang dividend, blank, at quotient. Alin sa 3 yan ang nawawala? Letter A, divisor. Sa 3 ito, ang blank ang may pinakamalaking blank. Ano kaya ang sagot? Tama, ito ay dividend at value. At ang sagot naman sa paghahati-hati ay, ano nga ang tawag natin sa sagot sa division? Ito ay quotient. So, basahin natin ito ng buo. Sa paghahati-hati o division, may 3 bilang na dapat tandaan. Ang dividend, divisor, at quotient. Sa 3 ito, ang dividend ang may pinakamalaking value at ang sagot naman sa paghahati-hati ay ang quotient. Hanggang sa muli mga bata!